So, based on DepEd Memorandum number 15, series of 2026, meron na pong pinalabas na theme sa graduation ngayong school year 2025-2026. And ang theme ay Filipino leaders prepared to lead with competence and character. So, in Tagalog, pag translate mo yan, Pilipino nagsipagtapos, handang mamuno ng may kakayahan at mabuting tao. Ano? Sige. Kasi, una mong dapat malaman, ano ba yung theme ng graduation? Kasi tandaan mo, yun ang tema. Ibig sabihin, lahat ng mga gagawin sa graduation ceremony dapat nakaangkla sa tema. So, dahil isa ka sa parte ng event na yan, so dapat lahat ng mga sasabihin mo din ay angkop doon sa tema. Ano? Explain natin. Ano ba yung ibig sabihin ng theme? Kasi nasa taas. Filipino leaders. Imaginin mo ha, yung palang term na leaders, hindi ginamit na term yung students. So, ibig sabihin, as a graduation speaker, dapat ang sabihin mo dyan, yung mga batang ito na yung mga susunod na leaders ng ating bansa. Ano po? So, pag sinabing leaders, hindi naman necessarily politiko ka. Kahit anong profesyon mo, pwede kang maging leader. Leader ka sa mga teachers, leader ka sa mga police, sa mga engineers, sa mga firefighters, businessman, ano pa. So, pwede namang politiko in general. Ano po? So, ibig sabihin, kasi sabi nga ni Rizal, di ba, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So, ibig sabihin, nakikita mo na yung mga estudyante as the leaders ng ating future generations. Ano po? So, yan. Tapos sabi doon, sabi ng tema, Filipino leaders prepared to lead with competence and character. Pag sinabing competence, dalawa yan. May knowledge and skills. Ano po? May knowledge and skills. Ibig sabihin, ang gusto natin sa mga bata, dapat yung mga bata, kung mamumuno sila, dapat magagaling, matatalino. Ano po? Pero dapat hindi lang magaling matalino. May isa pang word, character. Pag sinabing character, mabuting tao, may puso. Pansin mo, holistic, buo ang gusto natin sa mga bata. Bakit buo? May knowledge, may skills, at may attitude. Kasi yung competence, ano ba ang definition, sir, ng competence? Pag sinabing competent ka, you master the skills. Ibig sabihin ng competence is mastery of skills. Pag sinabing competence, that is mastery of skills. Kaya nga sa TESDA, pag sinabing competent ka, i-master mo yung mga skills. Kung may skills yan, ano ba ang definition ng skills? Application of knowledge. So, pag sinabing competent, dapat dalawa yan. Yung bata may talino, pero hindi lang puro theory lang alam mo. Dapat yung mga alam mo, kaya mo gawin sa toong buhay. May skills ka. That is competence. Ibig sabihin in general, ang gusto ng DepEd, yung mga bata may talino at may kakayahan na gawin sa toong buhay yung mga theory ang natutunan niya sa eskwelahan. And at the same time, holistic siya kasi dapat mabuting tao. Kasi at the end of the day, dapat mabuti kang tao, hindi ka mayabang. Ano? So, dapat tandaan mo lahat ng ginagawa mo para sa bansa, para sa ibang tao. Yan ang gusto natin sa mga future students natin. Filipino leaders prepared to lead with competence and character. Dapat magaling, pero at the same time, mabuting tao. Ano po? So, yan ang gustong sabihin. Yan ang emphasize mo. Kaya nga po, ang goal ng K-12 is holistic citizen. Pag sinabing holistic citizen, gusto natin yung mga bata buo. Paano masabing buo? May knowledge, may skills, may attitude, may cognitive, may affective, may psychomotor, may head, may heart, may hand. Gets ba yung teachers? O yan, pwede mo yan sabihin. Ibig sabihin, yan ang goal kasi, yun kasi ang goal ng education. Magturo ng tatlo. Knowledge, skills, and attitude, buuin ng bata. Kasi pag buo siya, kaya mo palabas ang full potential. At kapag napalabas mo ang full potential, kapag buo ka na, individual, o kaya mo nang magtumulong sa ibang tao. Kasi hindi ka makakatulong kung hindi ka buo. Gets? Wala kang knowledge, wala kang skills, wala kang attitude. Gusto mo makatulong sa iba, tulungan mo na sarili. Gets ba yun? Ayan. Yan ang una mong gawin. Alamin mo muna yung theme. Kasi explain mo yon. Ano bang ibig sabihin ng theme?